May magandang idea po si Senator Alan Peter Cayetano, mga kababayan, na maaaring ito na ang magiging solusyon, no, para tuluyan nating mawalis o mapalayas itong mga korap at kawatan sa gobyerno, mga kababayan. Kung sakali na sumunod o sundin ito ng mga kapwa niya mambabatas mula sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senado, hanggang sa Kongreso. O ito ho, ang kanyang suhestyon, mga kababayan, walang iba kundi itong snap election. O ito, basahin ko ho. A blessed Sunday, reflection on trust or tiwala. Kita nyo na, simula pa lang, mga kababayan, ha? Kayo ba, may tiwala pa ba kayo sa mga iilang mga mambabatas dyan, mga kababayan? Paki-comment. May tiwala pa rin ba kayo sa ating Pangulo, mga kababayan? Paki-comment. Through God's grace and mercy, public office is public trust. Yan yun di ba? Yan yun. Napakabigat ng mga binitawang kataga dito ni Senator Alan Peter Cayetano, mga kababayan. While we see in social media and surveys that politicians and political figures have their own groups of genuine supporters, I dare say now more than ever in our history, politicians are suspected. Naku po, kabigat nun. People have lost trust in government and government officials. Totoo yan, mga kababayan. Totoo yan. Napakaraming kawatan, napakaraming korap. Magtitiwala pa ba tayo sa mga ilang mga government official? Mas lalong wala tayong tiwala sa gobyerno. Honestly, who can blame them? Sino nga naman daw ang sisisihin natin, mga kababayan? So, here's a thought. What if we all just resign and allow a snap election? From the President, Vice President, Senate, and Congress, with one important addition: no incumbent from the above can run for one election cycle. National government has its bureaucracy and will continue to run. Governors, mayors, and barangay chairpersons are generally trusted and will be in place. No drama, no excuses, no recycling. Just a clean slate for the Filipino people. Ito mga taong karapat-dapat na maging Senate President, mga kababayan. Bukas na mangyayari yan. Ngayon nga, lumayas na si Pinky Lacson, mga kababayan, kasi di umano, naramdaman niya na, mga kababayan, na sa araw ng bukas, Lunes, magkakaroon di umano ulit ng kudeta, mga kababayan, sa Senado. Nako. Kaya, para hindi mapahiya si Pinky Lacson, inunahan niya ng layasan si Senator Tuta Soto. Alis na ako sa Senate Blue Ribbon Committee Chairman para hindi ako sibakin at palitan ng iba. O kusa na akong bababa. Ganon lang. Mindset ba? Mindset. Di ba? A turning point leading to renewal and revival. Instead of people power, sacrifice from people's servant. Kaya ba ni Bangag yan?
Ha? Na mag-sacrifice siya. Oh, if we truly serve them, then starting over shouldn't scare us. Correct. Because real change starts with radical honesty and the courage to admit when it's time to step aside. We should all just consider this. What if? And pray about it. Sana, pero may malaman yung dulo, mga kababayan, and pray about it. Hala, baka ipagdasal daw natin to, mga kababayan, bagamat what if lang, pagdasal daw natin ito. Baka sakali nga manglumusot ito, mga kababayan, at lahat mula presidente, vice-presidente, senado, kongreso, pumayag dito. Mainam to, mga kababayan. Para walang masaktan. Kaysa nga naman, magkaroon ng people power, magkaroon pa ng sakitan, meron pang mababalya ng mga kapulisan, no? O di kaya, ang kasalukuyang presidente, halimbawa lang, magkaroon ng people power. Hindi ko sinasabing mangyayari, at higit sa lahat, hindi ako nananawagan ng people power. Halimbawa lang na magkaroon ng people power, syempre, maaaring magsipagbaliktaran ang mga general, mga kababayan, masakit yon sa isang presidenteng nakaupo, mga kababayan, kung people power. Kaysa nga naman daw mag-people power, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, ba't di na lang gawin itong snap election na tinatawag niya? Di ba, mga kababayan? Sana, pumayag yung mga buhaya. Marami dyan sa kamara, buhaya, papayag kaya yan. Lalo na yung matanda dyan, mga kababayan, perte, laging may hawak na Biblia na hindi na binoboto pero nananalo. Ibinoto ng makina ni George Garcia. Di ba? At napakaraming nanalo, mga kababayan, na hindi po pinaupo. Isa na ho dyan ang Duterte Youth Party List. Tapos yung katunggali nung kongresista ngayon na taga Maynila, nanalo yun. Pero diniskwalipika nila, mga kababayan, at pinaupo itong matandang hukluban. Ano ba? Na laging lumalabas sa bibig, kabanal-banalan, pero aso naman. Sa madaling salita, banal na aso. Di ba? Ano itatawag natin sa kanya? Banal na anghel. Banal na pastor. O di ba gay? O sige, banal na tuta na lang para maliit na. para maliit lang. Pero, mga kababayan, hindi na natin siya narinig na nag-iingay ngayon. No? Baka hindi na nautusan nung kanilang buhayang mastermind dyan na kawatan sa kamera. O baka wala nang alam mo yung aso, kapag walang dog food, di ba? Tahimik yan nakahiga lang yan. Hindi yan nag-iingay. Pakainin mo, busugin mo yan, di ba? Ingay, liksi-liksi. Baka gutom na. Ay, naku nga naman. Balik tayo dito sa pinag-uusapan natin. Grabe, nag-asar lang naman po tayo. Di ba? Etong magandang idea na ito, solusyon, naiisip ni Alan Peter Cayetano, mga kababayan, siguradong magugustuhan to ng mga katulad nating lahat. Siguradong magugustuhan to. Maliban na lang doon sa mga trolls. Mga trolls na mga bayaran, mga kababayan. Mga pinakapakain sa pamilya mula sa kaban ng bayan. Siyempre, paano pag natalo yung amo nila, di gutom. Pero di hamak.
na mas maraming magkakagusto dito sa sinabi ni Alan Peter Cayetano, mga kababayan, lalo-lalo na ngayon na wala naman tayo nakitang improvement sa Pilipinas. Yung pinangako ng isang mama dyan na bangag, ipagpapatuloy ang Duterte legacy, hindi naman natupad. Ni isang poste nga ng tulay, walang naipagawa. Meron ba siyang naipagawa? Wala akong matandaan kasi hindi matay nakasubaybay sa kanya. Ngayon kung meron man, adi sorry. Hindi tayo maalam dyan kasi ang gusto natin, yung talagang katulad nung kay dating Pangulong Duterte na talagang buong Pilipinas. No? Lahat nakinabang. Maliban sa Davao kasi nahihiya siya. Delikadesa ba? Baka sabihin inuuna niya yung lugar niya. No? Pero kahit nasa mga kalaban niyang mga politiko, tulad sa Kabikulan kila Leni Robredo, inayos niya ang paliparan. Yan ang ang tapak Duterte, walang pinipili. Ang Davao nga tuloy nakalimutan na, mga kababayan. Sana what if sabi ni Alan Peter Cayetano, sana mangyari ito, mga kababayan, para di ba? Para magkaalaman, no, kung sino talaga ang gusto ng taong bayan. Lalong-lalo na ito mga nabudol, napakaraming nabudol, mga kababayan. Isa na ho tayo dyan. Halimbawa, pag nagkaroon ng snap election, isa ako sa matutuwa. Kayo, mga kababayan, tanong, payag ho ba kayo na mangyari sana itong snap election na ito, no? Ito nga pala, hindi naman kasi tayo abogado no? Kaya na ko pa hinahanap kung sino ang maaaring manawagan ng isang snap election. Hindi ko makita wala akong makita sa Google, mga kababayan. Hindi nga tayo abogado, no? Kaya ang tanong natin ngayon, sino ba ang maaaring manawagan ng isang snap election? Ang pinaka-head of state ba? Vice President, Senate, Congress, o ang taong bayan? No? Kasi kung nasa konstitusyon natin, mga kababayan, na maaaring manawagan ng snap election, lahat, hindi naman lahat, majority na lang ipapalagay natin kasi dami natin majority na mga Pilipino ay manawagan ng snap election. Maaari, baka mangyari ito, mga kababayan. Baka matupad itong what if ni Alan Peter Cayetano. Di ba? Kung kasi hinahanap ko nga kayo na sa Google, di ko makita natandaan ko lang noong 1986 nagkaroon ng snap election. Yun lang. Pero kung pwede ang sambayan ng Pilipino, no, manawagan ng snap election, baka maaaring mangyari to. Sabi nga ni Alan Peter Cayetano, mga kababayan, ipagdasal daw natin ito. Ipagdasal. Sige, pagdasal tayo. Sana mangyari ito. Pero malabo ito, mga kababayan. Dahil mismo si Cayetano nga, nag-what if siya, di ba? Kaya tayo, what if lang rin, mga kababayan. Pero sana lang. Okay, ito pa isa, dagdag na balita, mga kababayan. Ako, tungkol ito kay Risa Hontiveros, unti-unti nang nalalantad, mga kababayan, ang kanyang baho. Kaya pala ang tahimik niya pagdating sa mga ghost project, flood control project ng mga maanomalya. Di ba gay naglabas na po ng resibo si Katunying? Isa pa lamang po itong litrato na ito na kumakalat ngayon sa social media, nag-project po ni Senator Risa Hontiveros. Ayan, mga kababayan, maliit po ang letra. Sige, babasahin ko po, construction of
multi-purpose building, covered court beside the new legislative building. Saan lugar? Karangahan Boulevard, Tabaco City, Albay, mga kababayan. Okay? Ito na po. Babasahin ko na. Para magkaalaman na. This project is funded through the efforts of Senator Risa Hontiveros and Congressman Cielo Crescel Lagman, mga kababayan. Napansin nyo ho ba? Yang sa itaas, di ba, isang picture lang yan, pinakaitaas. Ganyan sana ang magiging kinalabasan kung natapos yung proyekto. O yung sa baba, ayan pa lang po yun na itatayo. Puro haligi pa lang at kinakalawang na yung mga bakal. Kinapitan na rin po ng mga damo. Senator Risa Hontiveros, nasaan na po yung pondo nito, ma'am? Nasaan na yung pondo nito? Hindi na. Meron pala kayong project. Ano to? Hindi natapos. Ihinga na naman to ng panibagong budget. Pera na naman to. Nadoble na. Imbes na tapos na sana to. Kung matino, kung maayos ninyo ito na ipagawa, sana ngayon ginagamit na to ng ating mga kababayan. Ayan maliwanag, kinapitan na ng mga damo, mga kababayan. Ano tawag dyan? Corruption, hindi. Mga kababayan, kayo na humusga. Yung mga damo na yan, bago, isang poste na lang, nakikita niyo naman siguro. Bago matabunan niya yung isang buong poste na yan, mga kababayan, tansya ko lang to kita nyo, tabo na. Siguro to mga nasa 3-4 na taon na itong nakabinbin, mga kababayan. Palagay ko lang, ganyan na po ito katagal. Nilulumot na nga Senator Risa, isa pa lang ito sa mga proyektong palpak na ikaw ang funded. Paano ba ito? Paano kung may makita pang iba yung ating mga kababayan? Pwede ka rin paimbestigahan ito, Madam Risa Hontiveros. Problema mo ito. Kaya palang tahimik mo sa mga palpak na flood control project sa mga ghost project kaya palang tahimik mo pagdating sa mga Duterte, napakaingay mo. Pagdating kay Pastor Kibuloy, napakaingay mo. Pagdating sa mga vlogger, kinakasuhan mo. Meron ka palang mga palpak. Ayan maliwanag yung litrato. Nakita niyo naman kanina, mga kababayan, di ba? Nako, Senator Risa, parang nakikita ko na yung magiging kahihinatnan mo kapag kausisain ito ng mga mambabatas, lalong-lalo na mga senador na hindi mo kaalyado. Delikado ka rito, madam. Pwede mo itong pagbayaran sa kulungan. Plunder ito, madam. Plunder po ito. Naloko na. Walang bail po ang plunder, madam. Ang gagawin mo doon sa kulungan, kain, tapos tulog. Bagay, marami-rami naman kayo sa susunod kasi, kapag meron kayong proyekto, ayusin ninyo. Di bali nang wala kayong makurakot. Importante, mapatapos nyo yung inyong pinapagawa, yung inyong proyekto. Para tulad dito, na-booking na kayo. Paano nga kung meron pang ibang lumabas? Kumakalat na ito ngayon sa social media. Posibleng hindi ito alam ng mga senador. Kayo naman, ng mga senador dyan sa Senado, puta. Mga sir, posibleng hindi nyo po alam ito. Paimbestigahan nyo po ito, mga sir.
parang tinutolerate nyo rin po yung kapwa ninyo senador O kung merong mga katiwalian, kung meron kayo nasilip na kahit katulad lang nito, paimbestigahan nyo na. Hindi yung porque kasamahan nyo dyan sa inyong institusyon parang pinoprotektahan din ninyo Hindi ganoon. Imbestigahan nyo ninyo. Paano may titigil po yung korupsyon sa bansa? Kung kayo nagtatakipan. Walang takipan po. Sigaw kayo ng sigaw. Eleksyon, tigil natin ang korupsyon. May mga nalalaman na kayo, hindi nyo pa binubuking yung kapwa nyo mambabatas. Booking nyo! Isuplog nyo, pakasuhan nyo para matigil ang korupsyon. Di ba mga